aming mga obispo, ang aking may bahay, ang ating makasamahan. So, this coming Monday and Tuesday, I have invited all our volunteer workers in this ministry from all over the Philippines, from Aparit to Holo to come to Manila, to join us inside this prayer house to pray for our country and our people, and to know what we are into. Ano ba ang ating napasukan? Maganda po ang balita sa akin na ating ubuting obispo nang sabi niya, yung aming retreat na Makaparian, Brother Mike, sadyang ibang-iba kaysa iba. Ibang-iba niya kaysa iba. Kako, bakit, Bishop? Sabi niya, hindi na nalalayo sa ginagawa niyo dito sa El Shaddai. Sa bagay, nakita ko nga sila ng opening din nila na lahat sila ay nagwawagayway na rin ng panyo. Mga pari at obispo yan. Lahat rin sila ay pumapalakpak na sa Ebanghelyo. Lahat rin sila ay sumisigaw na ng amen sa magandang balita. Bihara nating marinig mga pari at mga obispong sumigaw ng amen sa magandang balita. Subalit, sabi niya, sadyang malaki ang influensya ng charismatic renewal sa ating iglesia. Amen. Ano bang ibig sabihin ng charismatic renewal? This is what the El Shaddai movement is. It is a Catholic charismatic renewal. Renewal of the special gifts that God has given to every man. Bawat tao ay pinagkalooban ng Diyos ng special na kaloob. Amen? Yung magpuri sa Diyos, kaloob ng Diyos yan. Sapagkat hindi lahat na tao ay nagpupuri sa Diyos. Yung sumigaw ng malakas na amen, kaloob ng Diyos. Sapagkat lalo na yung mayayaman, di marunong umemen yan. Yung pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Ha? Special na kaloob yan sa Panginoon. Amen? You know why? Through the charism, the gift of the Spirit, pinalalaya ang tao sa kanyang sariling mga inhibitions. Alam nyo, hindi mag-enjoy ang tao dahil sa sariling, ano kayang sabihin ng kaibigan ko? Baka sabihin nila nasiraan na rin ko ng ulo. Amen? Pero subukan mo itaas ang dalawang kamay. At pumalakpak ka ng 7 ulit. Kita nyo? Lihim sa kalaman nyo, manghimala kayong tinanggap. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So God is good to those who trust Him and fear Him. God is good all the time sa taong nagtitiwala sa Kanya. Pag nagtiwala kang ganap, nanatili sa iyong pagkatakot sa Diyos. Pag sinabing takot, hindi yung takot na lumapit, ha? Hindi takot, kundi takot na gumawa ng masama. Sapagkat sandali tayo gumawa ng sama, mapapalayo tayo sa Kanya. Takot na mapalayo. Mapahiwalay sa Panginoon. He is good to those who trust in Him. Pag sinabing He is good, you will be good all the time also. Amen? Wala kang dapat alalahanin. Sapagkat mayroon Diyos kang mahihinga ng lahat ng iyong kailangan. Amen? Ipinakikita niya sa atin araw-araw ang kanyang kagandahang loob. Second, God works positively for good in unfavorable circumstances to those who fear and trust Him. Dito natin sasagutin ang tanong ng marami. Brother Mike, kung totoong mabuti ang Diyos, bakit niya hinayaan na ako ay madapa? Kasi dumapa ka eh. Kung talagang mabuti ang Diyos, Brother Mike, bakit niya hinayaan na ako ay malugi sa negosyo? Kung talagang mabuti ang Diyos, Brother Mike, bakit hinayaan niya na iwanan ako ng aking mister?
o ng aking misis. Kung totoong mabuti ang Diyos, Brother Mike, bakit marami kong kahilingan na hindi dumarating? Bakit nagkasakit ako? Bakit nalumpo ako? Bakit napilay ako? Marami tayong bakit sa buhay. Pero sa likod ng lahat ng mga bakit na ito, mga kapatid, ayon sa Biblia, gumagawa ng mabuti ang Diyos. Gumagawa ng mabuti ang Diyos. Ang lahat na pangyayari sa ating buhay ay may magandang mangyayari. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa noon. Amen? For example, ayan, bakit ka nga nagkasakit? Kasi halos wala ka ng pahinga. Araw-gabi, nagtatrabaho. Araw-gabi, nagbibilang ng barya. Amen? Kaya ano? Ayan, kulang ka na ng tulog, kaya nagkasakit ka. Bakit ka naman iniwan ng asawa? Kasi wala ka nang ginawa, araw-gabi, nag-iingay. Tanong dito, tanong doon. Ingay dito, ingay doon. So dahil maingay sa bahay, lumipat sa kabilang bahay. Amen ba? Mabuti pa rin ang Diyos. Nung ako'y pumunta po doon sa bilangguan, hindi bilang-bilanggo, kundi dinalaw ko po yung mga nasa maximum security dyan sa Muntinlupa, kamakailan. So nagkaroon po ng tanong ang portion doon. Ang isang napakagandang tanong, di mo kalimutan, ay ganito. Wika niya, Brother Mike, kung totoong mabuti at mahal kami ng Diyos, bakit kami ikinulong dito? O nga naman, ano? So, balit, ang sagot po ng Panginoon ganito. Wika ko sa kanila, bro, sadyang mahal na mahal kayo ng Diyos. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Bakit anya, sabi niya, kung mahal kami, bakit kami naririto? Kasi kako, kung hindi kayo kinulong dito, baka nakahandusay na kayo sidewalk. Pinatay na rin kayo. Kung hindi kayo kinulong dito, baka namamalimos na kayo sidewalk ng makakain tulad ng marami dyan. Kayo, kako, dito, libre ang apartment. Libre ang pagkain. Mayroon pa kayong maximum security. Amen? At tinuturoan pa kayo dito. Kasama ko noon yung kanilang prisons director, si General Calderon. Kapwa ngayon pang in charge dito, isa pang general. Ako wala kako kung security general. Kayo kako may security general. Para hindi kayo lusobin, hindi kayo mapahamak. Ganyan kayo kamahal ng Diyos. Now, brothers and sisters, sa unang tingin natin, nakalimutan tayo ng Diyos. Sa unang tingin natin, kapag ang nangyayari ay hindi ka nais-nais, akala natin, di tayo mahal ng Diyos. Hindi. Ang kabutihan ng Diyos at pagmamahal ng Diyos ay hindi apektado ng mga sirkumstansya. The goodness of God is never affected by any circumstance. And behind unfavorable circumstances, God is at work for your own good. And for the good of many. Natatandaan nyo, ang mga paborito kong kwento sa Biblia, si Joseph, hindi si Joseph Estrada, si Joseph, ang isa sa mga anak ni Jacob. Inapi ng kanyang mga kapatid, binanta at pinagtangkang patayin, ipakain sa oso at leon, pinagbubogbog, inihulog sa malalim na balon, tangka nilang patayin. At nung hindi makonsensya na patayin sa balon, hinango nila at ipinagbili bilang alipin sa Ehipto. Aping-api si Joseph. Nung nasa Ehipto na siya,